So, ano po ba yung mga agency, ano-ano po ba yung mga agency na pwede mong applyan sa pagbabarko? So, ano yung mga agency na puwedeng puntahan o puwedeng pasahan ng ng mga resume niyo? So guys, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is Regino. At syempre, nandito na naman tayo ulit. Nagbabalik tayo sa ating Port TV channel para magbigay ng mga advice at tips para sa ating mga aspirants, lalo na sa ating mga aspirants na lalong dumadami ngayon dahil syempre halos matatapos na yung pandemic at sana mag-open na lahat ng mga agency sa atin, ng walk-in kasi yun talaga dinadasal natin kasi mas maganda pa rin yung walk-in kaysa dun sa magsisend lang tayo ng email dahil sa dami-dami talaga ng mga sinesend natin kahit nagsisend tayo araw-araw ng email is hindi pa rin yun sapat kasi syempre nag-worry tayo baka matambakan. So anyway guys, welcome back again dito sa ating YouTube channel sa Port TV, your maritime channel at sa mga aspirants natin na gustong magbarko. Pero bago yan, i-welcome muna natin ang ating mga seafarers kung saan man kayo sa buong mundo ay mabuhay po kayo. Saludo po kami sa inyo. At syempre sa ating mga new hire, welcome on board guys. Galing-galingan nyo yung trabaho para at least promote agad. Ayun, diba? And syempre sa ating mga aspirants na laging nandyan nakaantabay dito sa ating YouTube channel dito sa Port TV. At kung bago ka dito sa channel natin guys, don't forget before kayo umalis dito sa port area ay mag-subscribe kayo, mag-comment kayo, share and like this video. Right? Okay guys, so pag-usapan naman natin ngayon ang isa sa pinakamadalas na itanong ng mga aspirants natin. So ano ba yung madalas nilang itanong lagi? Lalo na yung mga fresh graduates, yung mga bagong graduate natin at saka yung mga bagong katatapos ng mga training at katatapos lang ng mga kumuha ng passport at ng mga seaman's book nila. Yung tinatanong nila kaagad itong question na to, lagi itong tinatanong nila at lagi ko itong nakikita talaga. So, ano po ba yung mga agency, ano-ano po ba yung mga agency na pwede mong applyan sa pagbabarko? So, ano yung mga agency na pwedeng puntahan o pwedeng pasahan ng ng mga resume nyo? So guys, ibibigay ko lang sa inyo yung top 10 para sa akin na agency na talagang although marami talagang agency dito sa Pilipinas guys, there are more than hundreds of agencies na maritime agency meron tayo dito sa Pilipinas. So search nyo din kung if I'm not mistaken na search nyo sa POAE yung address nila at saka yung website nila. So search nyo doon sa and even doon sa nila sa mga website nila, i-search niyo yung tamang address nila at saka yung tamang email nila at yung contacts nila para at least doon kayo mag-send or di kaya doon kayo pumunta para mag-apply. Okay? Gaya ng sinabi ko, so ito yung top 10 na cruise ship or agencies na nag-handle ng mga cruise ship. So, hindi lang ito pang cruise ship, kaya meron din silang mga cargo. But mostly, itong mga agency na to ay cruise ship yung hawak nila at malalaking agency to at malalaking barko ang hawak nito, karamihan dito. Okay, so sasabihin ko sa inyo in a random order. So, hindi to random lang to. Okay, so una dyan, meron ka una dyan sa may Calao, karamihan dyan ay mga maritime agency. So, nandyan yung Magsaysay Maritime. Yan. So, Magsaysay Maritime Agency. I-search nyo na lang guys yung tamang address at saka o di kaya punta kayo sa POAE website. Makikita nyo yun yung mga cruises or mga list. Makikita nyo rin dun. So, sa Magsaysay Maritime guys, ay ang hawak nilang mga barko ay yung AIDA, P&O UK and P&O Australia, Princess Cruises at Costa and saka mga Star Cruises. Yan ang mga hawak nilang mga barko. So marami pa silang hawak ng barko guys. So pero
for you to know, that's my first company. Diyan ako unang-unang natanggap sa Magsaysay. So magpapasalamat naman ako, at least yan yung unang experience ko. At guys, ang dali lang makapasok dyan sa Magsaysay. Sinasabi ko sa inyo, once you have the experience and you have the skills, tatawagan kanila within the span of a week. Tapos isasalang kanila for interview, and then yun, the rest is history. So makakapagbarko ka na. So dyan, Magsaysay Maritime. Okay. Susunod is ang UPL or United Philippine Lines. Okay, so may hawak pala akong listahan guys kasi medyo mahaba yan. So, yan. So, United Philippine Lines. So, search nyo din yung tamang address nila. Then, ang alam ko, ang UPL dyan lang sa may Intramuros yan. And then, ang hawak nilang barko ay Carnival Cruises at Holland America. Yan ang mga hawak nilang yung mga hawak nilang barko. So meron din iba sila, may mga cargo din yan. So basta once na nagpunta kayo dun sa agency nila, tanong nyo na lang. Pero ang sa pagkakalam ko is Carnival Cruises and Holland America. So hi din sa mga friends ko na nasa Holland America at nasa Carnival Cruises. Marami akong kaibigan dyan. Okay, so the next is yung OSM Maritime. Okay, ang OSM Maritime, ang alam ko nandyan lang din yan sa may Pedro Hill something ang address nila. So hanapin nyo lang din. So OSM Maritime, ang hawak nila ay yung Bahamas Paradise cruise line. So yun ang hawak nila. Then marami pa rin sila mga hawak ng mga cargo ships. Okay, so yan. So dito na tayo sa next agency natin, yung Bahaya or Bahaya Agency. Diyan lang din yan sa, alam ko, part ng Malate. Diyan yan sa may Malate. So search nyo din yung tamang address niyan. And then ang alam ko for now, ang Bahaya ay hindi talaga sila tumatanggap ng walk-in. So mag-send kayo, kunin nyo yung email address nila, and then mag-send kayo doon ng resume nyo. So ang hawak din nila is yung Carnival Cruise at saka yung Fred Olsen Cruises. So lagi ko nakikita to, yung Fred Olsen. So hindi ko, yan pala yung hawak ng agency na yan. So yan, yun ang hawak nila. And then syempre yung isang agency na kagagaling ko lang dyan is yung CF Sharp Maritime. So hi sa aking mga brothers and sisters dyan sa CF Sharp Maritime. At ang hawak nilang agency ay, ang hawak nilang barko ay ang Norwegian Cruises, syempre NCL, and then Regent Seven Seas, Oceania, Pride of America. So yan ang mga hawak ng CF Sharp Maritime Agency. Diyan lang din yan sa may Intramuros, harap lang siya ng Manila Cathedral. So susunod naman natin ay yung Singa Cruises. Dito yan sa may Makati. Alright guys, so Singa Cruises, ang hawak naman nila ay ang Virgin Voyager at ang Seabourn. Okay, so Seabourn ang hawak nila at Virgin Voyager ang hawak ng Singa. Alright, next ang V-Ship. Okay, V-Ship. Okay, so ang hawak ng V-Ship ay dyan, ang alam ko V-Ship dati dyan yan sa may Pedro Hill din. Pero alam ko lumipat na sila, parang nasa MOA na yata sila. So search nyo na lang yung tamang address nila. So yung V-Ship, ang hawak nila is yung Ponant at yung Mystic Silver. Yun yung mga barko na hawak nila. So hindi rin naman hindi naman makalakihan yung barko nila, pero at least okay siya. I mean malalaki rin naman but hindi siya kasing super huge talaga na kasing laki ng mga ibang company, kagaya nitong susunod natin na company or mga barko. Talagang sobra world parang world largest. Nagpapaligsahan to sila between mga Norwegian. Ito ay yung RCCL o RCL. Ito malalaki talaga guys, sobrang lalaki ng barko nito. At ang alam ko, sila yata ang may hawak ng isa sa pinakamalaking barko sa buong mundo ngayon. Okay, then ang hawak nila syempre Royal Caribbean and Celebrity Cruises. Yan. So ang hawak ng RCCL ay ang Royal Caribbean at ang Celebrity Cruises. Yun. May pa silang hawak na barko. So hindi lang Royal Caribbean and Celebrity Cruises, madami pa. Okay. Ang susunod naman ay, ito nakakatuwa to. Every time na nami-meet ko itong barko na to, every time na nakikita ko tapos nakakatabi namin, sobrang nakakatuwa yung barko nila. Alam mo yun, talagang parang nasa fantasy ka lagi. So ito yung
TDG. Okay, TDG ang may hawak ng Disney Cruises. Yan, o Disney Cruise Line. So ito yung nakakatuwa na na barko pag nakikita mo parang nasa Disneyland lagi. Yun. So, at saka yung design ng barko nila is very unique, very kakaiba. So, yun, natutuwa ako. So, ang may hawak niyan, kung gusto niyo mag-apply sa Disney Cruise Line or Disney Cruises, punta kayo sa TDG. Okay? TDG. Okay? So, search nyo na lang yung tamang address kay. And, syempre, yung susunod, isa din sa may hawak na may pinakamalaking barko ay yung MSC Crewing. Okay? Dito sa may Makati din. So MSC Crewing, or MSC Cruises ang hawak nila mga barko. Yan. So nakasampu na tayo. So idagdag ko ba dyan yung PTC at saka Gibson. Okay guys. So yan yung mga pangalan ng mga agency at mga maritime agency meron tayo dito sa Pilipinas. At maraming guys. Okay, maraming pa. So ito lang muna yung inano ko, at least mga 12 to or 10 top 10s para sa akin na mga sobrang mataong agency at talagang ang dami-dami nag-a-apply. Okay? So yan, so don't forget to subscribe and like this video para at least maano naman natin yung mga aspirants natin pag na-share nyo. Importante rin sa akin yung mga comments nyo, at least para at ma-inspire din ako na gumawa ng video guys. So mag-comments kayo para at least magawan ko kayo ng kasagutan kung may mga tanong kayo. So open ako sa ganon. So at least ang susunod natin na video, sasabihin ko na sa inyo guys yung height and weight requirements doon sa pagbabarko. So abangan nyo yung susunod na video natin kasi lagi ko rin yan nakikita sa mga Facebook, lagi ko yan nakikita sa mga mga nagtatanong sa mga group. Okay, so yun, so ulitin ko yung mga cruise na meron tayo dito. Yung top 10 para sa akin is yung Magsaysay Cruises or Magsaysay Maritime, UPL, tapos OSM, Bahaya Bahaya, and then CF Sharp Maritime, Singa Cruises, V-Ship, RCCL, TDG, at yung MSC. Okay, so idagdag natin yung PTC at saka yung Gibson. So yun lang guys. Okay, so I hope you learn something dito sa video natin and see you next time.